Mga ate at kuya, saan ba nagmumula itong galit ni Smugs sa mga Duterte? Well, basically, galit siya sa mga Duterte dahil karibal nila yan sa kanilang political ambitions, di ba? Duterte and Marcos na nagtandem noong 2022, how ironic, magkalaban na ngayon. Kasi si VP Sara, no, God willing, ay gusto talaga ng mga Pilipino na siya ang susunod na Pangulo come 2028 or maybe pag na deposed si Kuting. Pag hindi natapos si Kuting ang term niya ngayong 6 years hanggang 2028, si VP Sara yan, yun naman talaga ang mandato ni VP Sara, ang humalili sa nakaupong Pangulo. So threat talaga ang mga Duterte sa kanila. Duterte again, lalo't gustong-gusto ng taong bayan, si PRRD, huwag niyong kalilimutan, 88% ang trustworthy in 80 and above, no? Sa war on drugs pa lang ni Pangulong Duterte na kinukundina ng ICC, ng Anemica, ng mga loyalista ngayon, at ng mga bulag na Marcos supporters, no? At mga dilawan, kinukundina nila yung war on drugs. Yan nga po yung reason kung bakit gustong bitbitin si PRRD ng ICC at ikulong abroad. Papayag ba tayo niyan? Oh, 88% ang trust rating, ang approval rating sa war on drugs si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, tuwang-tuwa ang mga Pilipino sa war on drugs. Bakit? Ramdam natin. Bawat, ano, di ba, bawat check, diba, bawat kanto may checkpoint. I mean, yung mga pwedeng madaanan ng mga tulak, no, ng mga big time ng mga sindikato, may checkpoint. Kahit sa mall, mga ate at kuya, ng panahon ni PRRD, naalala nyo, kahit sa mall may mga sundalo. At ramdam natin yung peace of mind. Ngayon sa administrasyon ni Kuting, pag nakakita ka ng mga sundalo at kapulisan, matakot ka na. Eh kasi nga hawak sa leeg ni Butod yan. Katulad nung ginagawa sa Davao. Imbes na palagay ang loob mo, may nakikita kang alagad ng batas, kakabahan ka, baka mamaya kalaban na kasi sila ngayon eh. Wala naman kayong utang na loob kay PRRD, mga men in uniform, after doblehin ang sweldo nyo. Balak bawasan ng Kuting administration ang benefits nyo pag nag-retire kayo. Kasi ang tagal nyo raw mamatay, ang laki ng ginagastos sa gobyerno. Sabi nung dating governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mukha ni Golong, yung matanda. Kailangan bawasan ang benefits kasi ang tagal mamatay ng mga sundalo, lugi ang Pilipinas sa iyong pensyon. Tapos kailangan meron kayong may kaltas kayo sa sweldo. Kasi kailangan yun, pag nag-retire kayo, ay wala naman kayong kaltas panahon ni Pangulong Duterte. Binababoy rin kayo ng Kuting administration. Pero kayo mga naka-uniforme, alagad ng batas, takot kayo sa kanila. Ay kakaiba. Wala kayong utang na loob kay PRRD after doblehin ang sweldo nyo. Pinalaki ang sweldo nyo para wag na kayo maging kurakot. Kaya kayo nagiging kurakot noon kasi nga, biro mo, sumasahod ka lang halimbawa ng 15,000 bilang pulis, 20,000. Eh matutukso ka talaga sa illegal na gawain. Nasa bingit ng alanganin buhay mo, tapos ganun lang sweldo mo. Ginawa ni PRRD, dinoble. Para hindi na kayo matukso. Ang daming tuwang-tuwang lalo na yung mga bagong pulis, ang laki ng sweldo nila. Yung nasa BFP, Bureau of Fire Protection, kapag walang sunog, walang trabaho, ang laki ng sweldo. Sipin nyo yun, walang sunog, walang trabaho. Nakaready lang sila. If ever magkasunog, saka sila, di ba, saka sila kikilos. Pero ang sweldo nila, doble rin. So, ganun ni PRRD mahalin ang men in uniform, tapos ngayon, binawalang hiya nyo ang Davao. Binawalang hiya nyo ang mga Duterte dahil takot lang kayo sa ahas na yan. Takot lang kayong pandilata ng mata niya. What? So, going back to ahas. Akala ko, galit lang yan dahil nga karibal nila ang mga Duterte sa politika. And also, ang sabi ni Ms. Maharlika, hindi raw binigyan ni PRRD ng pwesto si Kuting noong 2016 hanggang 2022. Diba, nanalo si PRRD noong 2016. Natalo si Kuting ni Lugaw. Si Lugaw, although nagpa-recount protest si Kuting na milyon-milyon ang ginastos, hindi na pababa si Lugaw, mga tat kuya, natapos ni Lugaw ang term niya. Kaming mga Marcos loyalists nun, galit na galit, laging may delaying tactics ng Korte Suprema. Tapos na ang bilangan, hindi pa din nidesisyon kung sino talaga ang Vice President, di ba? May mga lugar sa Baruarte ni Lugaw, even in Mindanao, na katakataka yung bilang ng boto. May mga barangay, may mga presinto sa Mindanao na ang boto ay
Si Lugaw lang, walang boto si Trililing, walang boto si Cayetano, walang boto si Kuting. Noong 2016, zero votes si Kuting na ibaluarte ng mga Marcos ang Mindanao. At imposibleng ma-zero votes si Cayetano, running mate ni PRRD si Cayetano noon, tama? Oh. So katakataka yung 2016 elections. Allegedly may dayaan kaya natalo si Kuting ni Lugaw, ni Lenlen. Kasi noon si Lenlen hindi naman kilala. Siya lang ay asawa nung Jessie Robredo na nategi nung nag-plane crash. Si Lenlen ay local politician lang noon, hindi siya kilala all over the Philippines. Paano niyang natalo ang isang Kuting na senador na noon? Na tumakbong vice president, running mate pa si late Senator Miriam. So, 'di ba, may mga COMELEC office in Bicol region na yung kanilang mga balota inilubog sa kanal, sa sapa. May mga tinik ng isda, binuhusan ng baterya ng jeep para hindi na mabilang. May mga katakataka noon. Kaya, despite those things, hindi nanalo sa recount si Kuting. Right? Natapos ni BFF Lenlen ang kanyang term as vice president. So during those recount years na nagpapabilang si Kuting ng boto, nakatakataka na nga yung mga nabibilang, di ba? Katakataka yung nangyayari sa ilang mga presinto na yan, polling precinct rather. Gusto pala ni Ma'am Shikels, according to Miss Maharlika, na ma-appoint si Kuting. Mismong si Butod ang kumakausap, ay Maharlika, please tell Duterte to appoint Bongbong na sa Department of Agriculture. At ang gustong-gusto nilang maupuan ni Kuting na posisyon sa gobyerno habang nagpaparicount, habang walang pwesto si Kuting at walang trabaho, dating senador, tinalo ni Lenlen sa vice presidency, so nga si Kuting. Nag-pandemic pa. Baka nung mga panahon na wala siyang ginagawa, ayaw naman niya magtrabaho, inutil naman yan, never naman naging empleyado si Kuting, di ba? Politician lang yan. Baka during those years na hindi siya nagtatrabaho, nasa bahay lang, pandemic pa, baka yun yung mga panahon na lalo siyang nabangag. Walang ginagawa eh. You want to escape that moment na tuliro ka, panahon ng pandemic, saan ka kukuha ng, di ba? Sarado lahat, hindi ka makalabas ng barangay. Binabakura, may barricade ang mga kalsada ng barangay. So si Kuting siguro tuliro, di ba? Gulong-gulo ang isip, walang pinagkakaabalahan. Ayos ko po. Baka nga umabot pa yan sa moment na baka gusto na niyang maghikog. Alam niyo ang hikog, mga ate at kuya? Tanong niyo dyan sa comment section. Alam niyo namang Bisaya nating Mawinyans. Baka nga nagbalak na yung maghikog, mga ate at kuya. Panahon ng pandemic, ang hirap nun. Even na marami akong dapat pagkaabalahan, hirap na hirap ako nun. Kumusta kayo ng pandemic? Tagal nun 2 years yun. Ang higpit ng lockdown, ang higpit ng quarantine. Wala akong kita nun. Dati nag-extra ako sa salon. Nag-aaral ako nun, mga tatkuya. 3rd year ako nun eh. 3rd year college. Hirap-hirap. Ang hirap ng lesson, tapos wala kang Saan ako kukuha ng pagkain? Ng panggastos? Ang lesson online, saan ako kukuha ng pambayad ng internet? Di ba online class kami noon, walang pwedeng pumunta ng school, sarado ang mga school, sarado lahat. May toka-toka, may schedule ang pamamalengke. Hindi ka pwedeng mag-grocery doon sa supermarket, sa kung saan-saan, kapag ka hindi barangay mo ang nakatoka. Like once a week ka lang pwedeng mag-grocery. May specific day pa. So kung wala ka nang makain, nga ka. Ang daing hirap, ang daing nalugi, So si Kuting, kumusta siya ng mga panahon na yun? Right? Tapos hindi pa nabigyan ng appointment ni PRRD. Gustong-gusto ni Butod na maibigay kay Kuting ang Department of Agriculture. So sabi ni Miss Maharlika, kaya pala siguro gustong-gustong makuha ang pagiging secretary ng Department of Agriculture kasi ang negosyo nilang mag-asawa ay it deals with smuggling. May pera sa DA. 'Di ba? Allegedly, ang mag-asawang yan, ang negosyo nila ay smuggling at business partner nila si Mike Ulma at yung tsupatembang ni Ma'am Shi na jowa ng artistang si Terry Terry. Involved daw yan sa illegal na ganyan. Smuggling.
So, gustong-gusto na nila noon pa. Kaya pag upo ni Kuting, di ba, sinagpang niya yung pagiging DA Secretary. Pangulo na nga ng Pilipinas, naging DA Secretary. Anong nagawa niya as DA? Napababa ba niya ang presyo ng bilihin? Napayaman ba niya ang mga farmers? Bumaha ba ng supply ng bigas, gulay, prutas, isda, karne sa Pilipinas? Ang mahal pa rin ng sa term ni Kuting, hindi lang sa pagiging Pangulo, kundi sa pagiging DA Secretary, umabot ng 850 pesos ang kilo ng sibuyas. My God, dati bibili ako sibuyas 20 pesos, ilang piraso yun? 6, 8, nakabalot sa plastic na gano'n. Kamura-mura ng sibuyas. Umabot ng 850 panahon ni Kuting. Ngayon, magkano ang luya? 400 pesos. Karne, 450. Dati panahon ni PRRD, nakakabili pa kami noon ng 170 pesos per kilo, right? Or mas mura. Noon, bigas 30, 40 kung gusto mo, masarap. Ngayon, magkano bigas? 70, 80? Kung gusto mo ng masarap na bigas? Inutil si Kuting as DA Secretary. Ang solusyon niya sa kakulangan, import. Hindi nakakaintindi ng economics, palibhasa second year lang. Tapos gusto pang ma-appoint as DA Secretary. Hindi siya in-appoint ni PRRD. Bakit? Kasi alam ni PRRD at may mga intel na nakarating sa kanya na si Kuting na ay gumagamit ng ipinagbabawal na white powdery substance. Diyan siguro nang galing ang matinding galit ni Butod kay PRRD at sa mga Duterte. Tiniis lang niya, 'di ba, sinikmura lang niya na nakipagtandem ang kanyang asawa kay VP Sara dahil nga gagamitin nila. Alam nila na kilala ang angkan ng mga Duterte sa Philippine politics. Sikat. Karibal nga kung tutuusin si VP Sara noong 2022 eh. Si VP Sara ang dapat presidente. In fact, nahigitan nga ni VP Sara ang boto ni Kuting. Kuting is 31M, VP Sara is 32M. Oh. 'Di ba? So, ano ang pinanggagalingan ng galit ni Smugs kay PRRD? Bukod sa hindi nga na-appoint ang kanyang asawa. At tapos yaw-yaw pa ng yaw-yaw si PRRD sa mga hakbang ng maisog. Bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Eto pala yun mga ate at kuya. Posted by Crisette Loretta Chu yesterday. Dito parang siguro sumabog ang galit ni Ma'am Shi kay Pangulong Duterte. Ito kaya ang dahilan ng paghihiganti ni Smug sa mga Duterte ngayon. Posted by Ms. Crisette Loretta Chu. Kaya pala sabi ni Duterte when he was president, naalala ko ito mga tatkuya, I promise you, Leni Robredo will finish her term. Kung tutusin, parang tumaas ang kilay ko noon, mga tatkuya, nung narinig ko sinabi ni PRRD yan. Matatapos ni Lenlen ang kanyang term as Vice President. Teka muna, PRRD, ang dami nagalit nun ng mga loyalista kay PRRD. I was a loyalist and I am also a Duterte supporter. Pwede naman kasing combined yun eh, kasi nga nagtandem nga yung Duterte at Marcos, di ba? Pero loyalista ako noon at sabi ko, ba't sinabi yun? Paano kung nanalo sa recount si Kuting? Paano kung magdesisyon ng Korte Suprema na totoo yung dayaan na bakit 0 vote ang ibang Vice President nun sa Mindanao at bakit may mga balota na binasa ng baterya ng jeep, may mga tinik ng isda, nilublob sa sapa. It's as if ayaw nilang mabilang yung mga botong yun kasi mabubuking ang... Alam niyo mga kuya, isang boto lang isang discrepancy lang. Isang boto lang ang hindi mabilang. Questionable na ang kredibilidad ng 2016 elections. Yun pa kayang libo-libo? Kasi di ba natulog lang tayo, biglang naungusan ni Lenlen, 200,000 votes yata ang nawala kay Kuting. And then naungusan na nila, 200,000 pala yung lamang ni Lenlen. Close fight si Lenlen at saka si Kuting noong 2016 elections eh. Ang lamang lang ni Lenlen, 200,000 vote, parang isang probinsya lang yun mga ate at kuya. So, questionable. Hindi milyon ang lamang ni Lenlen, di ba? Pero bakit si PRRD nangangakong matatapos ni
Kumbaga parang in a way, nabigyan ni PRRD ng kapanatagan ang mga dilawan na pink na ngayon na hindi niya gagamitin ang kanyang pagkapresidente para matanggal si Lenlen sa pwesto. Kasi si Lenlen, walang humpay ang paninira kay PRRD. Simula pagkaupo hanggang matapos, si Lenlen inaraw-araw na ang pagkontra kay PRRD, ang paninira, may sariling sona na mukha namang pagong ang itsura ni Lenlen, nagsusona nakaganon. May sariling sona si Lenlen at puro paninira kay PRRD. Si Lenlen rampa ng rampa sa Anemika, sa kung saan-saan nagpapa-interview, nagsispeech tungkol sa mga palit-ulo, paninira kay PRRD. Walang tigil. But despite that, nangako si PRRD na matatapos ni Lenlen ang kanyang term. Sabi namin, paano yan kung nag-decide ang Korte Suprema na si Kuting ang panalo talaga? Anong gagawin mo PRRD? Kukontrahin mo yon? Marami ang tumasang kilay nun kay PRRD. Oh. President Rodrigo Duterte is assuring di ba? Don't worry, Lenlen, matatapos mo ang term mo kahit binabalahura mo ako. Ganun si PRRD. Walang humpay si Lenlen. Binigyan niya ng pwesto si Lenlen 2 beses. Right? Sa HUD-CIS, housing. Wala namang ginagawa si Lenlen. Tanggal. Binigyan na vice chairman ng ano ba yun? Yung task force, yung sa NTF-ELCAC ba yun? Yung sa paglaban sa mga terorista. Kasi sila na nakikialam eh. O, binigyan ng pwesto. 21 days, hindi nga yata inabot ng 21 days, tanggal si Lenlen. Kasi nga, ang gusto lang mangyari ni Lenlen, hinihingi lang niya yung listahan ng, war on drugs nga. Ay, hindi pala terorista, war on drugs ba yun? I think sa war on drugs yun eh. Co-vice chairman ng NTF-ELCAC. Basta maalin man, ang gusto kasi ni Lenlen mangyari, sa droga siguro yun. Ay, oo nga, kinokontra kasi ni Lenlen yung war on drugs, di ba? Mga palit-ulo, AJK, ganyan. So sabi ni PRRD, sige, umupo ka dyan as co-vice chairman, co-chairman. Aba, ang ginawa ni Lenlen na hinihingi ang listahan ng mga iso-surveillance. Eh, paano kung itimbre ni Lenlen? Oy, sandali, bayaw, titiktikan ka na, nasa narcolist ka. Yung narcolist ay hindi dapat isinishare kahit kanino, walang nakakaalam nun. Sekreto yun. Kasi baka mag-leak. Hinihingi ni Lenlen pagkaupo niya as chairman ng NTF-ELCAC or something. Task force kung ano man yan. O, kung di man ELCAC. So, kahit na puro paninira, kahit na 'di ba, bangayan si PRRD at si Lenlen, no, nangako si PRRD na matatapos niya ang term at natapos niya. Oh. Ngayon, sabi ni si PRRD daw is assuring Vice President Len Robredo that she will not be ousted from the Vice Presidency, hindi siya matatanggal. The President also made a guarantee to Robredo that she will remain in her post for the entire duration of her 6-year term. At dahil nangako si PRRD, si Lenlen, ginawa naman ng asal. Tama? Ngayon, bakit kaya sinabi ni PRRD yan? Na hindi siya papayag na si Lenlen ay matanggal sa pwesto at matatapos niya ang term. Dahil kung si Lenlen ay natanggal sa pwesto, ibig sabihin si Kuting ang Vice President. Ay alam ni PRRD na si Kuting ay gumagamit ng kokaina. May mga nakarating sa kanya, di ba? Yun ang ngalngal ni PRRD noon. May kandidato tayo nagkukokaina. He is weak and spoiled. May bagahe. Baka ang bagahe niya yung malaki ang tiyan na asawa niya. Right? Or maybe yung kanilang ill-gotten wealth or something. Ano ang bagahe ni Kuting? Hindi naman siguro yung kanyang eyebag na doble-doble na. So ayaw ni PRRD magkaroon ng Vice President na bangag. Alam na niya noon na bangag si Kuting. Hindi lang tayo nakinig sa kanya. At dahil dyan, kaya siguro galit si Smugs hanggang ngayon sa mga Duterte, lalo kay PRRD. Ano sa tingin niyo mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.